Sa eksena masiglang nakikipag-sparring si Hajin habang pinapanood siya ng dalawang tao ng tahimik. Humanga sa kanyang husay, tinanong ng isa kung siya nga ba si Hajin at binanggit na magaling siya sa pakikipaglaban. Kinumpirma ito ng kasama niya at idinagdag na hindi lang magaling si Hajin sa pisikal na aspeto, matalino rin siya at madaling matuto. Bagamat nakatuon ang kanyang pagsasanay sa pakikipaglaban, may potensyal siyang maging mataas na opisyal sa South Korea. Napag-usapan nila ang pag-asa sa mga kabataan para sa kinabukasan ng partido na para bang desperado o humihina na ang sitwasyon. Sinabi ng pangalawang tao na bawat isa ay may kanya-kanyang misyon, ipinapahiwatig na habang abala ang mga matatandang espiya sa pagsusurvive ng kanilang mga buhay, ang mga bata naman ay itinuturing na bagong pag-asa para sa mga estratehiya sa hinaharap. At habang patuloy nilang pinapanood si Hajin sa kanyang sparring, pinag-uusapan ng mga ito ang mga posibleng papel na gagampanan niya. Sinabi ng isa na sa murang edad niya, dapat ay nag-infiltrate na siya sa lipunang South Korean para madali siyang makapasok sa mga posisyong pang-leadership. Ang isa naman, medyo nag-aalinlangan, ay nagtanong tungkol sa katapatan ni Hajin dahil siya ay ulila, na nagtataka kung baka siya ay magtaksil. Pinanatag siya ng kanyang kasama, tiwala sa katapatan ni Hajin. Dahil dito, nagtanong ang nagdududa kung bakit siya naniniwala sa katapatan ni Hajin. Itinuro naman ng kasama nito ang larawan ng isang batang babae. Ibinunyag na ito pala ang nakababatang kapatid na babae ni Hajin na siyang tanging pamilya at kasama niya mula pagkabata na nagpapahiwatig na ang presensya ng kapatid ay nagpapatibay sa kanyang katapatan. At sa isang biglaang paglipat sa kasalukuyang oras, na naharap si Hajin sa isang grupo ng mga bully. Mabilis na lumala ang sitwasyon nang sugurin na muli siya ng isa sa mga bully, ngunit mabilis na tumugon si Hajin sa pamamagitan ng paghagis ng bote na tumama sa mukha ng umaataking bully. Sumugod naman ang isa pang bully, ngunit sinipa ni Hajin ang basurahan patungo sa kanya na nagdulot ng pagkawala ng balance nito at pagbagsak sa lupa. Sinubukan ng ikatlong bully na umatake mula sa likod, inilagan ito ni Hajin at gumanti gamit ang siko, sabay sipa sa isa pang paparating na bully sa mukha na nagpabagsak sa dalawa sa lupa. Lalong tumindi ang sitwasyon nang umatake pa ang isa pang bully gamit ang baseball bat. At sa ipinamalas na kahanga-hangang liksi, inilagan ni Hajin ang dalawang mabilis na hampas, nakuha ang bat, at ginamit ito upang hampasin sa mukha ang bully gamit ang sarili nitong sandata. At habang pinapanood ang kaguluhan, si Park Seong-do, ang lider ng mga bully, ay kapwa nagulat at natakot nang makita niyang tinalo ni Hajin ang kanyang grupo. Kinikilala niya ang kahusayan sa pakikipaglaban ni Hajin na may halong takot at respeto. At habang pinapanood niyang tinalo ni Hajin ang kanyang grupo, labis na nabigla at desperado, nagtataka si Park Seong-do kung paano siya maaaring manalo laban kay Hajin. At habang papalapit si Hajin, mabilis na nagbago ng taktika si Park Seong-do, nagmamakaawa at sinusubukang makipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera, nagsimula sa 300, sa kadagliang itinaas sa 500 sa isang pagtatangkang puno ng pagkabalisa. Hindi natitinag sa alok, ngumiti si Hajin at humingi ng 100 milyon, at sinabing pag-iisipan niya ito kapag binigay niya ang halagang gusto niya. Nagalit ang tugon ni Park Seong-do, nagmura at desperadong kumuha ng bloke para gamiting sandata laban kay Hajin. Ngunit, agad itong nakontra ni Hajin nang sipain niya pabalik ang bloke sa mukha ni Park Seong-do na nagpabagsak sa kanya agad. Nakita ng isang babaeng bully mula sa grupo ni Park Seong-do ang kanilang lider na tinalo, lubos siyang nagulat at agad na tumaka sa lugar. Samantala, napansin naman ni Hajin si Sae-byok na tila nag-aatubiling umalis. Nagulat, tinanong ni Hajin kung hindi ba siya alis. Halatang nagulat, nauutal si Sae-byok ng isang paghingi ng tawad. Si Hajin, sandaling nanahimik, sinigurado siya na walang dapat ihingi ng tawad, ipinaliwanag niyang magaganap pa rin ang mga pangyayari kahit wala siya roon. Ngunit, mukhang may pakiramdam pa rin ng pagkakasala si Sae-byok. Kaya sinamantala naman ni Hajin ang pagkakataon para subukin ang kanyang sinseridad. Bigla niyang iminungkahi na kung talagang siya ay nagsisisi, maaari siyang magbigay ng 50,000 won. Nagulat sa mungkahing ito, natahimik si Sae-byok, nakatitig kay Hajin sa isang halo ng pagkalito, pagkaunawa, hindi sigurado kung paano tutugon sa hindi inaasahang hiling niya. Lipat ang eksena sa restaurant, makikita si Seong Ji-won, ang leader ng Team 3 ng Domestic Operations sa NIS, na abalang-abala sa pagtingin sa isang file.
At ang file ay tungkol kay Hajin, at naalala kung saan ipinapakita ang naunang usapan nila ni Seong Ji-won kung saan diretsahan niyang tinanong si Hajin kung siya ba ay isang espiya, at kung saan matapang at may ngiting sinagot ni Hajin na oo. Biglang nabasag ang seryosong kapaligiran nang dumating si Ra Hongju, isa pang miyembro ng Team 3 ng NIS. Malakas niyang ipinahayag ang kanyang gutom at kaswal na nagtanong kung maaari ba rin siyang sumabay kumain habang napansin niya ang pagkaabala ni Seong Ji-won sa mga dokumento. Pabirong pinagsabihan niya ang kanyang nakatandang kasamahan, na ipinaalala sa kanya na labag sa patakaran ang pagdadala ng opisyal na mga dokumento sa ganoong kapaligiran. Tinutukoy ito bilang isa sa mga ipinagbabawal, at dahil sa pagkakahuli, agad na itinigil ni Seong Ji-won ang pagtingin sa file ni Hajin. At habang umuorder ng pagkain si Seong Ji-won, sinilip naman agad ni Ra Hongju ang file ni Hajin. Pabirong sinabi niya na si Hajin ang batang umamin na siya ay espiya, at nagdulot ng gulo sa NIS. Nag-iisip siya na baka gusto lang nito ng atensyon sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga walang katuturang bagay. Itinama siya ni Seong Ji-won, kinumpirma niyang totoong espiya si Hajin, na sinuri niya ang mga katotohanan. Nagulat, nag-react si Ra Hongju ng may pagkabigla at pagmamadali, tinatanong kung bakit hindi agad kumikilos si Seong Ji-won para hulihin si Hajin. Pinayuhan siya ni Seong Ji-won na manatiling kalmado. Ipinaliwanag na hindi prioridad ang paghuli kay Hajin dahil hindi naman ito malaking banta. Dagdag pa niya na anumang malakihang aksyon laban kay Hajin sa kasalukuyan, lalo na sa sensitibong sitwasyon ng relasyon sa pagitan ng North at South Korea, ay malamang na ituring lang bilang isang stunt para sa publisidad sa mga politikal na lupon. Iminungkahi ni Seong Ji-won na kung sila ay kikilos, ito ay dapat bahagi ng isang mas malaki at mas makabuluhang operasyon, hindi lang nakatuon kay Hajin. Ibinahagi din ni Seong Ji-won kay Ra Hongju ang kanyang paraan ng paghawak ng mga sitwasyon, na mas gusto niyang kaini ito ng sabay-sabay, kaysa harapin ang mga issue ng paisa-isa. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Hajin at Sae-byok na magkasamang kumakain. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Sae-byok kung mag-isa lang bang tumaka si Hajin mula sa North Korea, na sinagot lamang ni Hajin ng oo. At habang nag-iisip pa, pinag-iisipan ni Sae-byok kung tatanungin pa ba niya si Hajin kung siya ba ay nag-iisa na nakatira ngunit nag-atubili siya, pakiramdam niya ay masyadong mapanghimasok ito. Bago pa man niya masabi ang kanyang iniisip, biglang ibinunyag ni Hajin na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na nasa North Korea pa rin, nagtatrabaho sa isang restaurant ng Pyongyang cold noodles. Ang pagbubunyag na ito ay bahagyang ikinagulat ni Sae-byok, na nagdagdag ng personal na background sa karakter ni Hajin. At nang matapos na ni Hajin ang kanyang pagkain, sinabi niyang masarap ito at ipinaalam niyang aalis na siya. At habang naghahanda si Hajin na umalis, bigla niyang nabanggit na may natitira pa siyang 48 at 110 won kay Sae-byok, na ikinagulat nito. Nag-alala siya sa loob-loob niya, nagtataka kung inaasahan ba talaga ni Hajin na siya ay makakapagbayad ng buo gamit ang kanyang kaunting kita mula sa part-time na trabaho. At habang naglalakad mag-isa si Hajin sa kalye, naalala niya ang kanyang kapatid na nasa North Korea. Nag-isip siya ng may determinasyon, ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para muling makasama ang kapatid, sinasabing maghintay pa ito ng kaunti. At sa gitna ng mga pagmumuni-muni, bigla niyang naalala ang mukha ni Sae-byok, na pagtanto niyang may pagkakahawig ito dito, na nagdagdag ng kuryosidad sa kanilang pagkikita. At habang malalim pa rin ang pag-iisip, biglang napansin ni Hajin ang isang pag-atake, at sa tamang sandali, naiwasan niya ang isang palo ng baseball bat mula sa isang umaatake. Mabilis na kumilos si Hajin, sinipa niya ang bat para mapalayo sa kamay ng umaatake. Nagulat siya nang makilala niya ang umaatakeng si Park Seong-do. Si Park Seong-do, nagulat at galit na nagawang naiwasan ni Hajin ang atake. Agresibong hinarap si Hajin at ipinahayag ang kanyang hangaring saktan siya ng malubha. At sa sandaling ito, biglang may nagbuhay ng nailaw ng sasakyan sa lugar nila, na pansamantalang nakabulag kay Hajin. Nakangisi, pinanunuya ni Park Seong-do si Hajin, ipinapahiwatig na hindi niya balak hayaan lang ang mga bagay na nangyari, at inakusahan si Hajin na inaakala ba nitong mananatili siyang walang gagawin. Lumala pa ang tensyon nang lumitaw ang higit pang mga miyembro ng grupo ni Park Seong-do, na pumapaligid kay Hajin, handang sumali sa konfrontasyon. Sa sandaling pansamantalang nabulag si Hajin dahil sa biglaang liwanag, na nagpahirap sa kanyang makita si Park Seong-do ng malinaw.
Nakangiti ng may masamang hangarin, inasar ni Park Seong-do si Ha-jin sa pamamagitan ng pagbanggit kay Sae-byuk, ang babaeng ipinakita ni Ha-jin na interesado siya kanina. Ibinunyag niya na naospital ang ina ni Sae-byuk at siya ay nag-iisa na lang na nakatira, nagpapahiwatig ng banta sa kanyang kaligtasan at hinuha na anumang kapahamakang mangyari sa kanya ay kasalanan ni Ha-jin. Pinapalakas ng mali siya, patuloy na hinamon ni Park Seong-do si Ha-jin sa pamamagitan ng pagtuya sa kanyang kalagayan bilang isang tumakas sa kanyang bansa na walang magulang, na nagsasabing ito ang dahilan kung bakit hindi niya ito titigilan. Nagbanta siya ng pisikal na karahasan, sinasabing siya at ang kanyang grupo ay magtatamasa sa pagpapahirap kay Ha-jin lalo kay Sae-byuk. At sa pagtaas ng tensyon, at sa pagkagulat ni Ha-jin, agad itong kumilos ng mabilis, inatake ni Ha-jin ang isa sa mga kasamahan ni Park Seong-do, itinulak niya ang ulo nito sa lupa nang may malakas na puwersa, na ikinagulat nila Park Seong-do. Si Ha-jin, na lubhang galit na galit, sinasabi kay Park Seong-do na nagkamali sila ng tinalo. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.